guys, welcome to this video. In this video guys, credit peso naman po ang aking sinilip dahil sa walang humpay niyang pang-iengganyo sa akin na napakarami po niyang text blast na offer ko no, na may discount pa ko no pag ginamit ko yung number ko sa pag-apply. Pero bago po yan, kumusta po ang 37 million ko pong subscribers? Oh, 37 mangilan-ngilan lang pala. 37 na mangilan-ngilan kong subscribers. Yes. So, maawa naman po kayo sa lola nyo. Parang awa nyo na po, mag-subscribe na po kayo sa Lone Explorer YTC channel ko po para naman po sipag-sipagin akong silipin itong mga very good na online lending apps sa Google Play Stores. Mga super very good sa kasinungalingan. Kung may test pa pagdating sa kasinungalingan, pasadong-pasado itong mga ola-ola na to na nasa Google Play Store Pero hindi ko naman po nila lahat, okay? Siya nga po pala, pasensya na po kayo kung itong mga nakaraang araw ay hindi po ako masyadong nakakapag-upload sa YouTube channel ko po dahilan po sa meron po tayong pinapriority sa buhay. Kailangan po nating unahin ang ating main source of income dahil kung hindi po tayo kakain sa araw-araw. Ako pala. Kaya support na po guys, okay? Advance thank you na po, okay? In this video guys, credit peso nga po ang aking sinilip sa Google Play Store. Sinilip ko na rin po ang kanyang operating. Ilang beses ko na pong sinilip ang kanyang operating. Wala pong pagbabago, wala po akong nakikitang maganda sa kanyang operating sa Google Play Store po. Dahil wala po siyang tigil sa kakatext sa akin. Nagamitin ko daw yung number ko para mabigyan daw po ako ng 95% approval rate and lowest to the lowest interest rates. Yes guys, ako lang bang nakaka-receive ng mga ganitong text kay Credit Peso? Hindi ko na po isa-isahin dahil sa sobrang dami po ay baka i-overlay ko na lang po ang aking screen record ng kanyang text blast. Si Credit Peso nga po ay dinownload ko sa Google Play Store and sa kanyang app about guys, SEC registered daw po siya. Meron daw siyang SEC registration number na and released on March 19, 2025, updated on May 16, 2025. And sinilip ko nga po ang kanyang SEC registration number sa Check with SEC. Ang hilig mo talagang mambaliktad, Ria. Check with SEC, bulol ka na. Check with SEC website. Ayan po siya, Check with SEC website. So, let's see the ano niya guys. Company details, Micro Lending Corporation, SEC number. Ayan, SEC number niya. SEC number. Sige, detalyin natin kasi minsan malabo yung mga screenshot diyan guys di ba? So, pasensya na po kayo kung medyo bulol-bulol po ang lola niyo ha. SEC number CS 201951287. Date registered March 22, 2019. Status registered, address. Hindi ko na babasahin yung address na yan, napakahaba. Secondary license details, no records of secondary license were found. Yun. Ito naman ang kanyang repertorial submissions. Latest submission type, GIS, period covered March 05, 2025. So March, ano na tayo ngayon? Period covered March 05, 2025. Ano na tayo ngayon? September na tayo ngayon, di ba guys? Latest submission type, AFS, period covered December 31, 2024. Hindi naman po ako expert, binasa ko lang po yan para sa inyong kaalaman. So ayan na nga po, dinownload ko po si Credit Peso sa Google Play Store and pagbukas mo ng kanyang app, kailangan mong mag-agree muna sa hinihingi niyang permission of license, app list, SMS, equipment information, the camera, picture, etc. Agree ka na lang guys, kung hindi ka naman makapag-agree ay hindi ka makakapag-continue. So lahat ng paalalang kapatid or paalalang kaibigan ko po ay nasa video description na po ng dito po sa YouTube yan guys ha. Dito po sa YouTube, kompleto po ako sa mga friendly reminders para po sa mga baguhan pa po sa mga online lending apps or ola-ola. So, enter mo na nga po yung gusto mong gamiting cellphone number, loan up to 20,000 pesos, term up to 180 days. Ayan na naman, bumuntong hininga ka na naman. E di syempre, enter mo na yung OTP guys kung na-receive mo na. Sa akin, ang nagpadala ng OTP ay si Credit Peso. So, pagkatapos mo i-enter ang OTP guys, siguro guys, starting today guys, hindi na po ako masyadong mag-attach ng screenshot. Napakahirap po mag-attach ng screenshot sa videos po. Pero kung kakayanin naman, pwede naman guys. Pero napakahirap po talagang mag-overlay ng napakaraming screenshot. So, hanggat kaya ko po, isa-isahin ko na lang po ang detalye po. Kung kakayanin ko po. Dahil minsan din naman ay malabo po ang screenshot sa video. So, maganda pa rin na isa-isahin na lang po, no? And then, huwag na nating patagalin. Dito na po tayo sa basic info. Please enter the email address. Enter your Facebook ID. Nag-enter po ako dyan, facebook.com. Please select your marital status, single po. Please fill in loan education, Harvard graduate po. Please select your industry, kung anong trabaho mo daw, kung self-employed ka or business owner, etc. Scientist, doctor. Please select your payday, yung date ng payday nyo po. Monthly income, yung total ng monthly income mo, wala namang sinabing after tax.
Allow credit peso to send and view SMS. Siyempre, allow mo lang yan guys. Basta alalahanin nyo, pagtsagaan nyo pong basahin yung video description ko po dito sa YouTube po. Dahil nandyan po yung mga paalalang kapatid ko po sa mga inosente pa po sa mga ola-ola. And then, dito po sa contact information, ay humihingi po siya ng, pagkatapos po pala ng monthly income is please select residential address yun. Residential address nyo po. Contact information, sa contact information na po ay humihingi po siya ng 4. So, kinumpleto ko po yung 4 na yan dahil ready naman na po yung phone book ko para sa mga contact information na hinihingi ng mga ola-ola. Kaya kayo po siguraduhin yung bago kayo mag-apply sa mga ola-ola ay naka-ready na po yung inyong phone book. Dapat po malinis ang inyong phone book. Tanggalin nyo dyan yung pangalan ng nanay nyo guys. Okay, yung asawa nyo na walang kaalam-alam na nangungutang kayo sa mga ola-ola. Kasi baka mamaya ma-hack nila yung phone book nyo, makontak yung inyong asawa, dinagot na. Type of certificate daw, ID mo guys. Yan. Ang ID na hinihingi niya. So, pagdating sa ID guys, is pinicturean ko yung ID ko and then nag-selfie po ako. Sa ID po is number lang po yung na-detect niya. So, nag-manual input po ako ng ID details ko. Ang hinihingi po niyang ID is UMID, SSS, TIN ID, passport, driving license, national ID, postal ID, water ID, and health card, PhilHealth, health card. Ang ginamit ko po dito ay anong ginamit mo riyan na ID? PhilHealth po ang ginamit ko guys. Yes, PhilHealth po ang ginamit ko guys. And hindi ko na po i-disclose kung kailan ko po ito in-applyan guys for my security ah. So, number lang ng PhilHealth ko yung na-detect niya guys. Nag-manual input po ako sa name. Mandatory po niya, walang optional ang middle name, surname, gender, and birth date. Input niyo po yan manually. And then select payment method na po. Meron po siyang GCash, PayMaya, GrabPay, and bank. And pagdating sa disbursement po, meron po siyang charge na 20 pesos. 20 pesos sa wallet, 20 pesos sa bank. And then, mandatory po na mag-enter ka ng disbursement account. So, ang binigay ko po is bank. Eto na tayo guys. Baka makalimutan ko itong aking paalala, no? Paalalang kapatid. Kung kayo po ay may sakit sa puso, meron po kayong nervyos, or meron po kayong anxiety, iwasan nyo po itong loan up na to. Parang awa nyo na po. Kung ayaw nyo naman po magkaroon ng mga sakit na yan, sakit sa puso, nervyos, etc., huwag nyo pong a-applyan itong si Credit Peso Pro. Ayan o, Credit Peso Pro. Pagkatapos ko pong i-enter ang aking bank account, wala na pong cheche-boreche. Nag-continue po ako. Pagkatapos ko mag-enter ng bank account, nag-continue po ako. And then, ito na po ang nag-pop up. Credit Peso Pro protects your data. We are reviewing your application. We are reviewing your application. Application information received. Loan amount approved. Calculating the loan amount. And then, nakakatuwa naman po at na-approve ako sa, ang nilagay ko pong income po pala is 30k a month. For your reference po. Na-approve po ako sa halagang 5,500. At ito na guys, 7 days siya. Kiniklik ko po yung 14 days, ayaw po. 7 days lang po talaga siya. At ito na guys, loan approved. Funds are being released. Please check your account regularly. Ang inis ko talaga guys. Ayan, makikita niyo naman guys, loan in progress. Talagang binantayan ko to guys. Wala pa ako nakikitang details, wala pa ako nakikitang loan breakdown. Wala pa ako nakikitang loan terms. Bakit loan in progress na? Loan approved na. Funds are being released. Please check your account regularly guys. Ay, Diyos ko po, kung may sakit po ako sa puso, talaga pong hindi ko pa nakikita yung result nito, inatake na po ako. Yan pong sinasabi ko sa inyo, iwasan niyo po ito. Hindi ko po sinisiraan itong loan up na ito, pero based from my experience po, sobrang na-stress po ako dito. Kasi paano naging loan in progress na, loan approved, funds are being released. Ito, funds are being released. Paano naging funds are being released? Wala pa akong nakikitang loan breakdown, loan terms breakdown guys. Wala. Yan lang naman guys ang nakita ko. 5,507 days. Kumbaga hindi pa naman ako hindi ko pa pinipindot yan guys. Nakikita nyo ba yung withdraw na yan? Hindi ko pa yan pinipindot guys. Pero, nung clinic ko yung details na yan guys, ito ang nakita ko guys. Lucky cash, 5,500. Loan term, 7 days. 7 days. Loan amount, 5,500. Interest, 115.5. Ang ganda, okay na rin sana guys, di ba? Yan, basahin nyo na lang guys ha. Pakita ko na lang po sa inyo yung screenshot para hindi nyo naman po sabihin sinisiraan ko si Credit Peso, no? Ayan, season 2, 180 days. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng season 2 na yan guys. Term siguro yan, term 2 siguro yan. 5,446.15 September. 7 days guys, hindi ko na pwede disclose itong date guys, okay po. Ito yung pinaka-2 niya guys, 55.01. And then, pagbalik ko sa guys, humingi pa siya ng dito na talaga akong sobrang kinabahan guys. Pero hindi pa guys hindi pa ako masyadong kinabahan dito. Humingi siya ng kinabahan na ako dito guys, pero hindi pa naman masyado. Dahil nakita nyo naman 115.5 lang daw po yung interest. So humingi pa siya ng ratings. Nagbigay ba ako ng ratings? Parang nagbigay po ako ng ratings, pero pwede naman po nating i-delete yun. And then, pagkatapos ko po magbigay ng ratings, submitted successfully. Pero parang hindi ako nagbigay ng ratings. Hindi yata guys.
Parang hindi ako nagbigay ng ratings. Submitted successfully. Please pay attention to phone and text notification in the near future. View loan progress. Ito, view loan progress. And then, ayan guys, makikita nyo yung loan amount. Hindi ko na pwede disclose yung date. Pero kailan lang po yan? Ngayon lang po yan. Ito na guys. Dito na ako sobrang na-stress guys. Oh. Loan amount, 5,500. Loan term, 7 days. Service fee, 2,365. Yun eh. What talaga? What? Service fee 2,365. Interest 115. Okay pa sa interest guys, 115.5 for 7 days. Pero itong 2,365 in 7 days, walang hiya. Kung ikaw guys yung nangangailangan talaga, kailangan mo nang matatakbuhan at siguro matutuwa ka pa sa umpisa dahil na-approve ka ng ganyan, 5,000. Kumbaga, magagamit mo siya. Kahit 7 days lang sana. At may interest siyang 115. Nakakatuwa sana guys, di ba? Pero kung yung makikita mo, ang service fee pala niya is 2,365 na sa loob lang ng isang linggo guys. Talagang ano guys sabi ko, naku, hindi pwede. Ibabalik ko yan. Ibabalik ko yan kahit saan kami magkita. Buti na lang guys, dahil dinantayan ko po talaga, buti na lang. Payment fail. Please come back in 21 days. Buti na lang guys. Buti na lang guys, payment failed. Please come back in 21 days. Dahil kung inapprove niya yung loan amount na 5,500 guys at binawasan niya ng service fee na bakit ba? Lagi akong bulol. Nakakabulol talaga ng mga una na to. Dahil pag nagkataon na inapprove niya ako sa 5,500 guys at binawasan niya ako ng 2,365. And magbabayad pa ako ng interest na 100. Okay lang yung interest 115.5 lang po yung interest pero yung 2,365 in 7 days ibabawas mo sa na-approve na 5,500. Naku guys, sinasabi ko sa inyo, pasisikatin ko to sa Facebook Reels ko. Buti na lang guys, hindi ako na-approve. Makita nyo naman guys, auto-disburse po siya. Ang tawag, ito yung tinatawag nilang auto-disburse po. Kasi pagkatapos ko pong magbigay ng bank account, wala na akong ibang details na nakita. Ah, di ba? Yan po yun oh. Pagkatapos ko magbigay ng ID information, ang sumunod po is magbigay ng disbursement account. Pagkatapos ko magbigay ng bank account, wala na akong ibang nakita. Yan na lang ang lumabas guys, 5,500 approved pero funds are being released na daw. And please check your account regularly na wala po siyang ipinakitang loan breakdown bago niya sabihin loan in progress, loan approved, funds are being released. Please check your account regularly. So, hindi ko na po pa ulit-ulitin, hindi ko na po pahabain. So, ano pa bang masasabi ko dito? Na high blood po talaga ako. Hanggang ngayon, high blood po ako. Buti na lang po hindi ako na-approve. Buti na lang, payment failed. And then, ano nga po pala, binalikan ko po itong app na to at nagre-request po ako ng cancellation account. Wala po akong ma-receive na OTP. Sinusubukan ko pong i-delete yung account ko pero wala po akong ma-receive na OTP. Maybe next day po, i-delete ko yung account ko dito. Hindi pwedeng mag-joke-joke sila ng auto-disburse to guys. Hindi pwedeng mag-joke silang mag-auto-disburse ng ano. Kahit saan kami magkita kami sa Facebook Reels ko, pasisikatin ko talaga siya. Credit peso, umayos-ayos ka credit peso ha. Hindi pwede yung ganito auto-disburse kayo tapos paano na lang kung may sakit sa puso yung tao? Kasi ang tagal bago niya nalaman. Ang tagal bago ko nalaman na payment failed. Pagkatapos kong kabakabahan at muntik nang atakihin sa puso, payment failed. Ano pa nga bang masasabi ko dito? Ang dami ko na yata nasabi. Basta mag-iingat po kayo sa mga ganitong ola na auto-disburse po. Huwag po kayong, para sa mga inosente po sa ola-ola, mga baguhan pa po sa mga online lending apps, mag-ingat-ingat po kayo sa pagpindot-pindot ng proceed guys, sa pagbibigay ng disbursement account at sa dami ko pong nasilip ng online lending app sa Google Play Store ay ito ang kauna-unahang ola na nagpakabakaba sa akin ng sobra-sobra guys. Okay lang sana okay lang kung 7 days, okay lang kung meron siyang charge na 115 interest, meron siyang disbursement charge na 20 pesos sa bank account. Okay lang po yun pero yung kakaltasan kanya ng mahigit 2,000 sa loob ng isang linggo, service charge, no way. Magkita tayo sa sa dulo ng mundo. Ayaw na. Nagloko na. Sige guys, hanggang dito na lang po ha. Muli po, para sa mga inosente po pa po sa ola-ola ay sobrang mag-iingat po talaga kayo. Huwag kayong basta-basta magbibigay ng disbursement account huwag kayong pindot ng pindot. Dahan-dahan po kayo sa pagpipindot guys. Pag-aralan nyo munang mabuti bago nyo pindutin yung proceed, next, confirm. Yan po yung mga nila, yung mga clickbait po nila na clickbait ba? Yung mga panlilin lang na button po nila In short po, mag-iingat po sa pagpipindot ng next, confirm, proceed, and mag-iingat po sa pagbibigay ng disbursement account like e-wallets and bank account. Okay po? Kung nagdadalawang isip po kayong mag-next, mag-proceed, pasyal-pasyal po muna kayo sa YouTube reviews, social media reviews. Okay po? Wag po. Ingat-ingat po kasi sa panahon po ngayon napakahirap pong maghanap buhay, napakahirap pong
kumita ng pera. Yung mga ganitong lukulukong ola guys is sarap ng buhay nila, easy money lang po sa kanila, easy lang po ang buhay nila, no? Tama na, ang dami ko nang sinabi. Marami pa po akong gustong sabihin eh. Na-high blood po ako. Basta bahala na po kayo, mag-iingat po kayo sa mga online lending apps na hindi nyo pa masyadong alam kung sila ba ay legit o mga scammer po. Okay po? Hindi, muli po hindi ko po sinisiraan itong si Credit Peso Pro, nakakabulol din po yung pangalan niya. Credit Peso Pro, tama ba yung kanyang pangalan? Let's double check. Credit Peso Pro. Hindi ko po sinisiraan si Credit Peso Pro. Lahat po ng nabanggit ko ay based from my personal experience po. Siguro naman may karapatan po akong magsalita dahil sobrang kung may sakit po ako sa puso, talaga namang inatake na ako sa sakit sa puso dahil sa pag-apply ko dito na wala pa akong nakikitang loan terms, loan details, naka loan proceed na daw, loan in loan in progress na daw. Ulit-ulitin ko pa ba? Sige po, hanggang dito na lang. Sobrang haba na po itong video na to. At pasensya na rin po kayo sa pagkabulol-bulol ko. Ewan ko ba, sobra akong nabulol-bulol dito kay Credit Peso. Isisingit ko po dyan itong binidyo ko po talaga itong in-screen video ko po talaga itong in-screen record ko po talaga itong mga text blast ni Credit Peso na pang i-etch sa akin gamitin ko daw yung number ko para daw discount ewan ko sa kanya. Sige, hanggang dito na lang po. Ingat-ingat po kayo sa mga wala-wala. Ingat-ingat na rin po kayo sa mga bagyo-bagyong dumarating dahil usong-uso na po ang mga bagyo-bagyo sa panahong ito. See you on my next video guys.